Nakita natin sa nakaraang episode na nakaharap ni Sang Il-hwan ang iba pang mga monarch, at si Cha Hae-in naman ay bigla na lang nagpakita upang sumali sa guild ni Jinwoo. Dito nga niya tinalo si Igris bilang pagsusulit kung karapat dapat ba siya para sa guild ni Jinwoo. Pero hindi ito natutuwa dahil alam niya na hindi si Igris ang pinakamalakas niyang shadow, kaya pinalabas na nga ni Jinwoo si Beru. Muling tinanong ni Jinwoo si Hunter Cha Hae-in kung sigurado ba ito sa desisyong harapin ang kanyang pinakamalakas na shadow general na si Beru. Ipinaliwanag niya na kahit mas mahina ang isang shadow kaysa noong ito ay buhay pa, isa pa rin itong nakamamatay na sandata. Kung gagamitin ni Beru ang buong lakas niya, halos imposibleng manalo si Hunter Cha. Nagpakita ng paggalang si Beru sa kanyang hari, at nagtanong kung ano ang nais nitong gawin niya. Labanan mo siya, pero huwag mo siyang sasaktan, tugon ni Jinwoo. Sumang-ayon si Beru at agad naglabas ng isang nakakapanindig balahibong aura. Isang sigaw lang niya, yumanig na ang buong lugar. Napalunok si Hunter Cha. Paano natalo ni Jinwoo ang halimaw na ito sa Jeju Island? Tanong niya sa sarili. Hindi siya nagpatumpik-tumpik pa. Sumugod siya ng mabilis, ngunit sa isang iglap, nasa likuran na niya si Beru. Mabilis siyang umatake muli, pero sinalo lamang ito ni Beru nang walang kahirap-hirap. Hariko, sabi ni Beru kay Jinwoo, ipinag-utos mong talunin siya nang hindi siya sinasaktan. Madali lang ito, ipapakita ko lang sa kanya kung gaano ako kalakas. Nagpatuloy ang laban. Sinubukan ni Hunter Cha ang lahat ng kanyang makakaya mga mabibilis na pag-atake, matitinding teknik, ngunit lahat ay naiwasan o napigilan ni Beru na parang laruan lang siya. Hindi nagtagal, inilabas ni Beru ang kanyang signature move, isang nakakabinging sigaw na nagpatigil kay Hunter Cha. Nakita ito ni Jinwoo at alam niya tapos na ang laban. Tanong nito na kung kontento na ba siya, pero umiling si Hunter Cha, wika nito na hindi pa siya tapos. Nagulat si Jinwoo, alam naman niyang walang laban si Cha Hae-in kay Beru, pero bakit hindi ito sumusuko? Bigla siyang nagduda, may ibang plano ba siya? Napakunot noo si Beru sa matigas na determinasyon ni Hunter Cha. Kung ganoon, anya, wala na akong pagpipilian. Muling sumugod si Beru, mas mabilis, mas matindi. Pero sa huling sandali, naiwasan ito ni Hunter Cha at ginamit ang kanyang sword dance. Bumagsak ang kanyang espada at nagkasira-sira matapos sumalpok sa katawan ni Beru. Ngunit hindi siya tumigil. Mula sa kanyang mga kamay, may isang bagong sandata ang nabuo, ang Sword of Light. Sa isang kisap mata, isang matalim at nag-aalab na atake ang dumapo kay Beru. Napasinghap si Jinwoo. Alam niya kung anong mangyayari pagkatapos nito. Ang instinct ni Beru, na matagal nang nakakadena, ay muling nagising. Paslangin ang kalaban. Parang isang hayop na nakawala sa hawla, biglang naging mabangis si Beru. Sa isang iglap, handa na niyang tapusin si Hunter Cha. Subalit bago pa siya makahataw, isang utos mula kay Jinwoo ang pumigil sa kanya. Natauhan si Beru. Agad siyang umatras, yumuko, at humingi ng kapatawaran sa kanyang hari. Patawad, hari ko. Nadala ako. Lumapit si Jinwoo kay Hunter Cha, tanong niya kung ayos lang ba siya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para lang makasali sa isang bagong tatag na guild. Ngunit may ibang bagay siyang gustong malaman. Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong gawin ito? Nanatiling tahimik si Hunter Cha, pero kita sa mukha niya ang emosyon. Nagbiro si Jinwoo at tinanong kung interesado ba siya sa kanya, na mula si Hunter Cha, nag-alinlangan. Pero sa huli, bumuka ang kanyang labi. Oo ang sagot nito. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito, at ilalabas ko na din agad yung episode 3 ng season 3. Kayo na lang ang hinihintay ko. Dali na mga bro, subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Sa loob ng Federal Bureau of Hunters, isang mabigat na tensyon ang bumalot sa silid. Humingi ng tawad sina Michael Connors at Miss Selner kay Chief Brennon, dala ang isang nakakagulat na revelasyon, si Jinwoo ay isa sa mga kings. Napakunot no si Chief Brennon. Tinutukoy mo bang ang lakas niya ay katumbas ng isang national level hunter? Tanong niya kay Miss Selner. Mabilis namang nagpaliwanag si Miss Selner. Ayon sa kanya, lahat ng awakened beings ay humuhugot ng kapangyarihan mula sa isang misteryosong lugar na tinatawag na The Other Side. Dito nagmumula ang kanilang koneksyon sa enerhiya na kanyang nararamdaman. Karaniwan, kapag may isang makapangyarihang individual, ito ay nagliliwanag sa kanyang paningin, tanda na isa itong kings. Ngunit si Jinwoo ay naiiba, wala siyang koneksyon na gaya ng sa iba. Nang sinubukan niyang basahin ang kanyang enerhiya, isang malalim, madilim, at nakakakilabot na presensya ang sumakop sa kanyang kaloob-looban. Tinanong ni Chief Brennon kung si Jinwoo ba ay isang masama. Yumaling si Miss Selner. Hindi iyon ang punto ko. Ang nais kong ipaliwanag ay ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya gumagamit ng koneksyon sa The Other Side. Sa halip, ang sarili niyang lakas ang bumubuo rito. Wala siyang limitasyon. Nagising ang interest ni Chief Brennon. Tumayo ito at agad tinanong ni Connors kung saan siya pupunta. Basement level 24, sagot nito. Habang nasa elevator, nag-usap ang dalawa. Kung hindi natin magagamit ang kakayahan ni Miss Selner upang kumbinsihin si Jinwoo na sumali sa atin,
kailangan nating maghanap ng ibang paraan, seryosong sabi ni Chief Brennan. Naalala niya ang unang S-rank gate na bumukas, isang pangyayaring tumatak sa kasaysayan. Sino ba naman ang makakalimot doon? Sagot ni Connor, ang pinakamadugong dungeon raid sa kasaysayan. Sinira nito ang buong West Coast. Ilang daang hunters ang ipinadala ng Amerika, ngunit 5 lang ang nakauwi ng buhay. At silang 5 ang unang tinawag na national level hunters. At ang kalaban nila noon, si Kamish ang dragon ng pagkawasak. Pagdating nila sa level 24, ipinakita ni Chief Brennan ang isang espesyal na silid. Dito nakatago ang ruin stone na nakuha mula sa katawan ni Kamish, isang kayamanang naghihintay sa tamang magmamay-ari. Sa kasaysayan, wala pang national level mage class hunter, anya. Kaya naghihintay lang ang batong ito sa kanyang tunay na tagapagmana. Samantala, si Jinwoo ay malalim ang iniisip. Dala ng pag-aalinlangan, kinausap niya ang kapatid niyang si Jina. Kung irarit mo ako, ano sa tingin mo? Tanong niya. Napatingin lang si Jin sa kanya, at walang kaabog-abog na sumagot na siya ay isang amateur. Nagpatuloy ang kanilang kulitan hanggang sa lumipat ang usapan sa plano ni Jinwoo ang pagtatayo ng sariling guild. Tanong ni Gina kung ano ang pangalan nito, sagot ni Jinwoo na solo player guild. Natawa si Gina. Hindi bagay, hindi ka naman solo player, may shadow army ka. Napaisip si Jinwoo, tama nga naman, may mas magandang pangalan ako, mungkahi ni Gina. Jin Guild. Sa Chinese characters, ang A ay ibig sabihin ay ako at ang Jin ay ibig sabihin at to go parang ay move forward. At kung babaliktarin ang pangalan ko, lalabas na Jin. Nagustuhan ito ni Jinwoo. Sa puntong iyon, nabuo ang pangalan ng kanyang bagong guild. Habang abala si Jinwoo sa kanyang mga plano, si Chahain naman ay hindi makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Jinwoo matapos siyang sumagot ng oo nang tinanong kung interesado siya rito. Nahihiya siya, baka akala ng lalaki ay umamin na siya ng nararamdaman niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, isang mensaheng iniwan ni Min Beongyu, ang healer na nagligtas sa kanya noon. Kapag nagkita kayo ni Jinwoo, may isang bagay kang kailangang sabihin sa kanya. May isang kapangyarihang nakatago sa loob niya. Paalalahanan mo siya bago mahuli ang lahat. Napadilat si Chahain. Ngayon niya lang naalala ang mensaheng iyon. At ngayon, alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa loob ng Knights Guild Headquarters, isang kagulat-gulat na balita ang natanggap ng mga miyembro. May mataas na antas ng gate na nagbukas sa kanilang nasasakupan. Ngunit isang malaking problema ang bumungad sa kanila. Hindi nila basta-basta makukuha ang permit upang pasukin ito. Teka, anong rank ba ang gate? Tanong ng isa sa kanila. Isang top tier A rank, sagot ng Guildmaster, si Park Jong-soo. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Alam nilang kahit isang A rank lang ito at hindi S rank, delikado pa rin. Wala silang sapat na lakas para pasukin ito, lalo na't wala silang strike squad na binubuo ng mga A-rank hunters. Kung ipipilit natin, siguradong patay tayong lahat, seryosong sabi ni Jong-soo. Ngunit hindi rin nila kayang pabayaan ang sitwasyon. Isa ang Knights Guild sa 5 pinakamalalaking guild sa bansa, at malaking kahihiyan kung wala silang gagawin. Dito na pumasok ang suhestyon ni Jung Yerim, isang A-rank healer. Bakit hindi tayo humingi ng tulong pero hindi sa ibang guild sa isang tao lang? Kung isang buong grupo ng A-rank hunters hindi kayang pasukin ang gate, paano mo asahan na isang tao lang ang makakagawa nito? Ngunit nang banggitin ni Yerim ang pangalan ni Sung Jinwoo, natahimik ang lahat. Alam nilang ilang beses nang nasarado ni Jinwoo ang mga gate mag-isa. Wala nang pag-alinlangan. Kailangan nilang makipagkasundo kay Jinwoo. Sa kabilang banda, abala si Jinwoo sa pag-uusap kasama si Jinho tungkol sa bagong pangalan ng kanilang guild. Mas okay na yung Ajin Guild kesa sa solo player guild, sabi ni Jinho. Napangiti si Jinwoo ay sumang-ayon, napadako ang usapan kay Chahain, ang tanyag na S-rank hunter. Ano, kukunin mo ba siya sa guild natin? Tanong ni Jinho. Umiling si Jinwoo. Hindi siya ang hinahanap ko. Nagulat si Jinho. Anong klaseng hunter ba ang gusto mong makuha? Isang hunter na may lisensya, walang interes sumali sa ibang guild, pero mapagkakatiwalaan, sagot ni Jinwoo. Bago pa sila makapagpatuloy, may kumatok sa pintuan. Bumungad sa kanila si Park Jong-soo, ang guildmaster ng Knights Guild. Jinwoo, may favor sana kami panimulan nito. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa A-rank gate sa Busan at ang problema nila sa permit. Dahil wala silang S-rank hunter, hindi sila pinayagan ng Hunter Association na pumasok. Pero kung ikaw ang sasama sa amin, dagdag ni Jong-soo, mag-iba ang sitwasyon. Napaisip si Jinwoo. Wala naman siyang balak sumali sa raid dahil may plano siyang makipagkita kay Juhi para kumain ng sashimi. Magkano ang offer? Tanong niya. 20% ng kita. Hindi ako interesado kung bilang individual lang ako sa usapan. Kung gusto niyo akong kunin, kailangan bilang isang guild. Napakamot ng ulo si Jong-soo. 40-60 split. Kami pa rin ang may majority. Umiling si Jinwoo. Kukunin ko ang buong loot kapalit ng pagtalo ko sa boss.
Alam ni Jongsu na wala silang ibang pagpipilian. Sa huli, napagkasunduan nila ang alok ni Jinwoo. Bukas tayo alis, sabi ni Jongsu at magsasabay-sabay na sila sa pagpunta. Ngunit tumanggi si Jinwoo, may importante akong lakad mamayang gabi. Bukas na lang siya pupunta ng mag-isa. Hanggang isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone ang pumasok sinagot ito ni Jinwoo, at ito nga, ay ang kanyang ina kinamusta siya nito. At inaya ni Jinwoo ang kanyang ina na kumain mamayang gabi na ikinatuwa naman nito. Kinabukasan, 5 minuto na lang bago pumasok sa gate, pero wala pa rin si Jinwoo. Napabuntong hininga si Jongsu. Dapat talaga hinatid na natin siya rito. Samantala, si Jinwoo naman ay nakatingin sa langit. Mukhang ulan. Napaisip siya kung nagdala ng payong ang kanyang kapatid na si Gina. Sa isang eskwelahan, 3 estudyante ang naglalakad sa hallway. Nadaanan nila ang isang gate na mukhang sarado. Wala yan. Hunters lang ang may access dyan, sabi ng isa. Ngunit bago pa sila makaalis, isang malaking kamay ang lumitaw mula sa anino ng gate. Kasunod nito, isang nakakakilabot na tunog ang bumalot sa hangin. Sa isang iglap, dinurog ng halimaw ang ulo ng estudyante. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 2. Mag-like na kayo para ilabas ko na agad ang Episode 3. Ilalagay ko na yun sa ating channel.